Hi po, DJ Chloe. Magandang araw. Bagong gawa ko lang po ang account na to, pero hindi po ito dummy. DJ Chloe, gusto ko lang po sanang ihingi ng advice yung asawa ko na OFW. Ramdam na ramdam ko po na matagal niya akong niloloko o matagal niya na akong niloloko. May mga ebidensya rin po pero matigas niyang itinatanggi. Nitong huli po, 4 years ko siyang hindi kinausap. At now, kauuwi niya lang po. Wala akong choice kundi kausapin siya kasi sa amin pa rin siya umuuwi at pagod na ako kakaiwas. Pag andito po siya sa Pilipinas, ramdam ko naman na mahal pa niya ako. Pero kapag nasa abroad siya, may kalandian siya. Nahuli ko na po siya na may kachat at masyado pong intimate ang usapan nila. At ngayon ngang umuwi siya, kinalkal ko ang cellphone niya at ngayon ngang umuwi siya, kinalkal ko ang cellphone niya at nakita ko picture ng babaeng 2018 ko pa pinaghihinalaan. Binura niya pati ang cellphone number. Nakita ko lang sa recycle bin. Kinumpronta ko siya, wala raw yun, kaibigan niya lang daw. Sinubukan kong i-chat yung babae, sinabihan ko na kabit at makapalang muka, dagli naman akong plinak. Nangako ang asawa ko na titigilan niya ang mga ginagawa niyang hindi maganda. Pero DJ Chloe, ang hirap magtiwala gayong paulit-ulit niya ng ginagawa at yung girl magkalugar lang sila sa abroad. Gusto ko siyang bigyan uli ng pagkakataon kaya lang ang puso ko ay labis na nag-aalala. Wala akong laban sa girl. Magkalapit sila at ako ay malayo. Chloe, hangad ko na mapayuhan mo ako dahil sobrang nahihirapan na talaga ako. Etong pag-uwi niya po, may nangyari pa naman sa amin pero halos 1 month after niyang dumating. Hindi rin siya pumapalya sa monthly remittance pero gusto ko na pong makipaghiwalay. Kahit mawala ng suporta, baka sakaling mawala na yung sakit na nararamdaman ko. Dalawa po ang anak namin, malalaki na sila, 24 at 22. Nakakapraning po kasing mag-isip at mag-isip kapag nakabalik na siya abroad, baka mabaliw ako, Chloe. Ano po ang dapat kong gawin? Wife of an OFW. Uy, sayang ng remittance. Yung iba nga diyan, babayaran yung mga asawa. Wala pang mga pera, o 'di ba mas nakaka-offend yun. Alam mo hindi ka talo, iniisip mo lang talo ka. Oo, malapit siya dun sa isang babae kasi same area sila sa abroad, pero sa'yo naman kasal, o 'di ba? Ikaw ang asawa, nasa'yo ang remittance. Uuwi din yan sa'yo lalo 'pag matanda na at kailangan na ng kailangan ng alagaan siya. Yan ang realidad. Though you know what, seriously, baka nabibigla ka lang. Pag-isipan mo munang mabuti, okay? If I were you, gamitin mo na lang yung pera niya para magpaganda ka at maging masaya kahit papano. Kung kaya mong mag-tourist, kung nasaan siyang bansa, 'di ba? May ipon na, malalaki na mga anak, baka nakapagpatapos na ng pag-aaral. Kung meron kang sariling naipon diyan o kung hindi siya mismo, sabihin mo mag-tourist ka kung saan siyang bansa nagtatrabaho, 'di ba? Gamitin mo na lang yung pera niya para magpaganda at maging masaya kahit papaano at mag-ipon ka ng sarili mong pera. Yun ang importante diyan mag-ipon ka. Iwanan ka man niya, di ready ka. You have a little money of your own and that's your protection. Kasi sabi mo ayaw niya makipaghiwalay sa iyo tingin ko ayaw mo rin naman kasi kung gusto mong iwanan yan, matagal na dapat. Hindi mo kailangan ng permiso niya. Alam mo, nagtanong-tanong ako sa mga ganito nung kabataan nila. May mga office mates ako dito. Hindi ko na sasabihin na boss ko. Meron akong mga office mates dito kasi na tanong-tanong ako. Ah, Most of the time daw bakit gano'n, 'di ba? Merong mga lalaki nambababae sila, pero ayaw naman nilang iwanan sila ng mga asawa nilang babae. So nagtanong-tanong ako, most of the time daw kasi the reason is economically kaya nilang mambabae. They can keep a mistress on the side kumbaga. May pera sila. Meron silang pera, may trabaho, tapos ayaw din nilang mahiwalay sa asawa nila para may family pa din sila. Alam mo 'yun, maganda pa din kasi ang dating, may pamilya. Tsaka
magugulo, ito number 1 'to, magugulo ang mga bata, ang mga anak. Sino na mag-aalaga kapag naghiwalay sila ng asawa niya, 'di ba? Unfair, yes, but that is actually the truth. Madalas pagka sobrang pera ng lalaki or may ekstrang pera, kung ano-anong naiisip gawin niyan. 'Di ba nga, a man's loyalty is tested when he has everything, and a woman's loyalty is tested when her man has nothing. Gano'n 'yon. So, 'yun. Sana nasabi ko ng tama. But seriously though, they can afford kasi talaga. 'Di ba nga OFW asawa mo, so may pera. So, if I were you, maging wais na misis ka na lang. Mag-ipon, maging busy ka by looking for ways to keep you busy, tutal wala ka ng alagain na bata. So ikaw naman ngayon, asikasuhin mo na ang sarili mo. Ikaw naman. May pera naman, di ba? Pera siya. O, gamitin mo yun. Paganda ka or magnegosyo ka or better yet, if you can, magtrabaho ka para malibang ka at higit sa lahat, mag-ipon ka ng pera para sa sarili mo. Kasi hindi mo alam kailan ka uuwian yan or kailan ka iiwan yan pala. Hindi mo alam kung kailan ka iiwan yan 'pag nahumaling na yan ng bongga sa iba. Pero kung di mo na talaga matik, baka nga naman magkasakit ka pa diyan dahil babaero. Pag-uwi niyan, may take home na sakit. Tapos sabi mo nga di mo rin naman natitiis, 'di ba? After a month nung nandito na siyang bakasyon, siyempre mag-asawa kayo. So hindi niyo maiiwasan that you still get to be physically intimate with each other, baka maipasa pa sa'yo yung take home niyang sakit. So, baka nga naman magkasakit ka dahil babaero yung asawa mo. You know, we are always just one decision away from a totally different life. That goes to you as well. You're just always one decision away from a totally different life. You also deserve to be happy and stress-free. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.